Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito po, nagbigay po ng reaction po si Supreme Court Justice Antonio Carpio regarding dun sa Senate hearing po ni Pangulong Duterte dun sa kanyang mga sinasabi nilang admission of guilt. So sa mga pag-amin daw ni Pangulong Duterte tungkol dun sa Davao Death Squad, dun sa mga pinatay daw nung mga dun sa war on drugs. So, dito meron siyang mga binahagi rito na parang ang dating, talagang walang pupuntahan yung sinasampan nilang reklamo sa ICC. So, nanggaya na rin mismo sa kanya na mukhang, ah, kumbaga parang malabnaw yung kanilang mga isinasampang kaso sa ICC na hindi yata nila mapapanagot o hindi nila sabihin natin hindi nila makukuha si Pangulong Duterte ng gano'ng-gano'ng kasimple lang. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka puwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time pa-like na rin po ng video, wala naman pong bayad diyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong nag-i-interview kay retired Justice Antonio Carpio. So panoorin po natin. Supreme Court Associate Justice Tony Carpio, Tokayo, ay Justice, grabe, Tony and Casey po ito. Justice Tokayo. Justice, good afternoon po. Ayun, ayaw tuloy sumagot. Good afternoon sa inyo, good afternoon sa mga nakapakinig natin. Ay, bago po tayo dumako, Justice, dito po sa ating tatalakayang issue, siguro naman nanood kayo ng hearing ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kahapon. Oo, pero hindi ko lahat napanood. Ganon. Nabalitaan nyo ba yung mga pinagsasambit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang sinasabi nung iba, it's enough. It's enough that he said those things. Nahuli na ang isda sa sarili nitong bibig. Justice Tony. Tama yun, I agree with that. Pero sapat na ho ba yung Justice na dahil yung inihingi ng mga iba, katulad ni Senator Chase, dapat sampahan ng kaso sa mga lokal na korte natin sa halip na sa ICC? Well, yung sinabi niya sa hearing, plus yung affidavits, mga testimony nila Las Cañas, ni Matubato, yun ang pwede. Dapat pagsama yung dalawa. So yun isa sa mga dahilan kung bakit hindi po tatayo yung gusto nila maging kaso kay Pangulong Duterte dahil kay Matubato tsaka kay Las Cañas. Kasi halatang-halata naman yung mga pinagkukuha nilang witness na dalawang yun, si Matubato tsaka si Las Cañas, sablay. Marami silang kwento na ang hirap paniwalaan. Kung babalikan po ninyo yung naging Senate hearing, I think sila Gordon pa yung humawak ngayon, sila Alan Peter Cayetano. Andun pa si De Lima, senador pa siya nung time na yon. Nung kanilang kino-cross-examine si Matubato, ang dami niyang mga contradicting na statement na talagang hindi tatayo sa korte kung yun yung gagamitin laban kay Pangulong Duterte. So ngayon, kung sasabihin dito ni retired Justice Antonio Carpio na isama daw yung affidavit ni Las Cañas tsaka ni Matubato, talagang walang mangyayari. Kasi nga, halatang-halata na parang pilit na pilit. Kumbaga sa bunga hinog sa pilit at hindi nila maidugtong yung mga kwento ni Matubato tsaka ni Las Cañas para magdiin kay Pangulong Duterte. Pero yung sinabi niya lang, during the Senate hearing, kulang yon. Dapat isama yung kay Las Cañas at saka Matubato. Las Cañas at saka Matubato. At saka mayroong isa pa, yung pangatlo, hindi ko nakuha yung pangalan. So, ang ibig sabihin nun, Justice, hindi parang ika nga ni Senadora Risa, this is a bombshell admission of guilt? Hindi ho ba ganon? Well, it is what we call that. We call that extrajudicial confession. Okay. Kasi inamin niya outside of court. Inamin niya
maganda dito, under oath. No? Yes, under oath. Admissible in evidence yan. Mhm. Madami ng kaso na ganyan na pag inamin mo sa publiko, sa television, sa radyo, inamin mo, pwede magamit yan as evidence against you. Pero marami ring kaso na kahit umamin na, bilang binabawi rin nila yung kanilang statement. So nagiging ano rin, parang nababaliwala rin yung sinasabing admission of guilt. Kahit pa sabi mong under oath. Tulad nga na example natin dito, kay Kerwin Espinosa, di ba? Ginamit yung statement niya laban kay De Lima. Pero later on, nag-recant siya. So binawi rin niya yung kanyang mga statement. Meron pa siyang affidavit noon, under oath siya sa Senado. Pero, di ba, kumbaga, naging, ano yun, naging tools yun para mapawalang sala si De Lima. So, hindi rin masyadong ganong kabigat yung sinasabi lang admission of guilt kahit na admission of guilt tapos under oath pa si Pangulong Duterte. Kasi nga nagagamit din sa ibang korte na hindi naman porket inamin, ano na kagad yun. Kumbaga, automatic, ikukulong na at lalabas guilty na kagad si Pangulong Duterte. Tandaan nyo, ito lilitisin pa to. Hindi pa to kahit nasabihin pa nila makapagsampa sila ng kaso. So, hindi pa yun na masasabing guilty na kagad. So, ano pa yan, napakahabang proseso pa yan. So, hindi rin naman yan basta-basta na sasabihin natin bibigyan kagad ng probable cause. Matagal-tagal yan. Dahil nga sa medyo malabnaw, medyo sa kanila rin naman nang gagaling, na kumbaga may kulang dun sa mga piniprepare nila. Kasi nga, kung pagbabasihan yung usaping batas tungkol dyan sa under oath na yan, medyo hindi siya ganun ka-solid para magamit yan sa korte. So pwede rin isama yung kay Garma, kay Royina Garma. Yung supposed to be. Yung kay Garma, pwede yun evidence by Garma against him. Hindi kasi confession yung kay Garma kasi against Duterte. Yeah. Dapat yung salita ng Duterte, yun ang confession. Oo. So, sinong magsasampa ng kaso? Dapat ho ba gobyerno ang Yan yung magandang tanong. Kung hindi magsasampa ng kaso, yung mga biktima, yung so-called na mga biktima, di umano, nung sinasabi lang EJK, nung panahon ng war on drugs si Pangulong Duterte, sino yung pwedeng magsampa ng kaso? Pero kasi ang ano dyan yung sabihin nating pinaka primary na dapat magsampa yung mga kamag-anak or mga kaanak nitong mga nasawi doon sa EJK. Pero hanggang ngayon nga wala naman silang naisasampang kaso. So paano lilitisin ng korte? Saan sila magsisimula? Kahit ang DOJ, wala naman silang nakukuhang complainant. Paano sila magsisimula mag-imbestiga, di ba? Yes, of course. It can be a private party pero kailangan the DOJ will take over, mag-conduct ng preliminary investigation. Justice Tony, maaari ho bang makipag-ugnayan yung DOJ doon sa mga organisasyon na tumatayo para tulungan itong mga biktima ng EJ case? Pwede ba nilang gawin yun? Oh. Parang ang dating pa nga dito no? Yung DOJ pa yung kailangang mag-reach out doon sa mga kamag-anak na di umano may yung biktima di umano ng EJK. Parang DOJ pa yung kailangang magmakaawa na sige na magsampa kayo ng kaso para makapagsimula na kami. Kaso nag-iinarte yung mga sinasabing tumutulong di umano doon sa mga biktima. Ang sabi nga ni Senator Bato, puro propaganda lang naman ang ginagawa nila. Parang wala naman talaga silang intention tumulong. Kumbaga, ginagamit pa nila yung sitwasyon ng mga biktima na yan, yung kanilang emosyon, para makilala lang itong mga nagsasabing mga tumutulong, advokasya daw nila. Pero kung hindi naman pipilitin itong mga sabihin natin, itong tumutulong dyan sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, di ba, ini-encourage niya yung pare
na tulungan yung mga biktima, yung mga kaanak ng biktima na magsampa ng kaso para makuha yung justice, maparusahan yung dapat parusahan. Pero hanggang ngayon wala silang isinasampang kaso. So ngayon dito pinalalabas dito ni retired Justice Antonio Carpio na parang pilitin ng DOJ yung mga kamag-anak, yung mga kaanak ng biktima na magsampa ng kaso. So parang ang dating nga dito, nagmamakaawa yung DOJ para lang kasi sila yung iniipit dito na bakit hindi sila mag-imbestiga, hindi sila magsampa ng kaso. Ang tanong diyan dapat, sino ba dapat ang unang magkaso? 'Di ba dapat ang unang magkaso diyan, yung mga kamag-anak ng mga biktima. Bakit hindi pa rin sila nagsasampa ng kaso? 3 taon nang wala sa kapangyarihan si Pangulong Duterte, 'di ba? 3 taon nang nandiyan si Bongbong Marcos, pero bakit hanggang ngayon wala pa silang naisasampang kaso kay Pangulong Duterte? Si Pangulong Duterte na ngayon naghahamon na sinasabi nga niya, "Sampahan niyo na ako ng kaso para malitis na, para matapos na 'to once and for all." Yeah, pwede. Pwede